Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1801 hanggang 1810. Tumanggo si Severin at tiniyak si Gilda. Siyempre, ang kumpiyansa ay nandoon. Alam mo na ako ngayon ay isang 5th grade medium rank alchemist, at maaari akong maging isang 5th grade high rank alchemist sa loob ng 3 buwan. Ang ating sekta ay magdaranas ng kaunting mga casualty, habang ang Horizon sect ay ganap na madudurog. Ito ay magsisilbing patunay ng ating lakas, at ito ay magiging isang babala din sa ibang mga sekta. Nalipat ang tingin ni Severin kay Hardin, at may bahid ng pag-aatubili sa kanyang ekspresyon. Hindi natin madadala si Hardin sa mas mataas na mundo para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, at pumayag din ang iyong ama. Mas mabuting lumaki siya sa Sky Blue Sect kung saan siya makakatanggap ng tamang proteksyon. Malungkot na ngumiti si Gilda. Oo, ang pagdadala sa kanya sa isang hindi kilalang lugar ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ang pagpapanatili sa kanya sa Sky Blue Sect ay ang pinakaligtas na opsyon. Alam kong ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya, ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili na huwag mag-atubiling makipaghiwalay sa kanya. Napahinto si Gilda bago nagpatuloy. Alam kong gagawin mo ang desisyong ito kahit na hindi mo nabanggit kanina. Naiintindihan ko rin ang nararamdaman mo, kaya't pahalagahan natin ang bawat sandali kasama si Hardin. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Gilda at same time na nagsalita. Oo. Maraming bagay ang dapat nating bitawan bilang mga practitioner. Kabilang dito ang takot sa kamatayan at iba pang makamundong emosyon. Pero hindi iyon dahilan para mag-alala, tiwala ako na laking masaya at malusog siya sa sekta. Kapag mas malakas na tayo, baka makahanap tayo ng paraan pabalik at isama natin siya. Tama iyan. Tumanggo si Gilda. Kung mayroon siyang talento na maging isang Royal Saint, ang kanyang buhay ay tatagal ng 1,000 taon, at magkakaroon din tayo ng 1,000 taon sa unahan natin. Magkakaroon ng maraming oras upang muling magsama-sama. Mungkahi ni Severin. Kailangan mong magtrabaho ng husto at itaas ang iyong tagumpay sa lalong madaling panahon sa loob ng 100 araw. Kung kailangan mong mag-isa sa ilang sandali, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito. Ang iyong ama ay isa na ngayong level 9 Royal Saint, at naabot na niya ang pinakamataas na antas ng tagumpay na magagamit niya. Magkakaroon siya ng maraming librerag oras, kaya iwan mo na lang si Hardin sa kanya. Oo, kailangan ko pang mag-effort. Level 8 Royal Saint ka na, at mahuhuli ako kung hindi ako masipag. Sabi ni Gilda. Pagkalipas ng 1 buwan, naabot ni Severin ang antas ng isang 5th grade high rank alchemist pagkatapos matagumpay na gumawa ng isang tableta na may katumbas na grado. 1 pil lang ang kailangan niya para maging level 9 Royal Saint. Sa panahong iyon, umunlad si Gilda sa level 7 Royal Saint. Pagkatapos ay binigyan siya ni Severin ng 2 5th grade high rank na table task na magbibigay daan sa kanya na maging isang level 9 Royal Saint sa susunod na 2 buwan. Hindi nagtagal, lumipas pa ang 2 buwan. Ang lakas ng Sky Blue Sect ay lumago sa bawat araw na lumilipas, at pansamantalang nagpadala si Woolrich ng mga imbitasyon sa maraming sekta. Karamihan sa iba pang mga sekta ay nakatanggap ng mga imbitasyon maliban sa mga kaaway sa Sky Blue Sect. Ang Horizon Sect ay walang alinlangan na isa sa gayong sekta. Naikuyom ni Frederick ang kamao sa galit at sinabing, ito ay kabalbalan. Ano ang iniisip ni Gilda? Bakit sila nagpaplano ng isang piging para sa iligal na bata na iyon? Sasabihin ba nila sa mundo na wala siyang ama? Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang ama, si Marcus, at sinabing, hindi natin hahayaang ipakita sa atin ng Sky Blue Sect ang ganoong ganap na pagwawalang bahala. Kinukutya nila ang ating sekta. Dapat natin silang salakayin. Hindi ako makatiis na ginagawa nila tayong mga tanga. Gayunpaman, sinabi ni Marcus. Naiintindihan ko ang iyong galit, Frederick, ngunit dapat nating tandaan na ang bata ay anak ni Gilda. Ang pagdaraos ng isang kapistahan pagkatapos ng 100 araw ng kanyang kapanganakan ay isang bagay na nais ng sinumang ina. Ito ay hindi makatarungang paglipat, at ang ating reputasyon ay masisira kung sasalakayin natin ang Sky Blue Sect dahil sa walang kabuluhang bagay na ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag ni Marcus.
Mas mabuting mag-focus ka sa iyong pagsasanay. Level 7 ka na ng Royal Saint, kaya kailangan mong magsikap na maabot ang level 8 sa lalong madaling panahon. Iyon lang ang paraan kung saan maaari kang maging una sa iyong henerasyon na makamit ang ranggo ng level 8 Royal Saint. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Frederick. Tama ka. Dapat mag-focus ako sa training ko. Lilipas ang oras sa ganoong paraan. Pagkaraan ng 10 araw, nagdaos ng kapistahan ang Sky Blue Sect upang ipagdiwang ang daang araw ni Hardin sa mundo. Sa panahon ng pagdiriwang, inihayag ni Severin sa publiko ang kanyang sarili bilang kanyang biolohikal na ama, na labis na ikinagulat ng lahat, kabilang ang maraming mga disipulo ng Sky Blue Sect pati na rin ang mga panauhin mula sa ibang mga sekta. Walang inaasahan na ang lalaking kumuha ng virginity ni Gilda ay walang iba kundi ang kababalaghan ng Sky Blue Sect. Sa pag-alis ng mga panauhin, bukas palad na niregaluhan ni Severin ang bawat isa sa kanila ng 10 4th grade high rank pills, na, kahit na maliit ang halaga sa Severin at Sky Blue Sect, ay itinuturing na mahalagang kayamanan ng mga tumanggap. Mabilis na kumalat ang balita na si Severin ang ama ni Hardin. Pagkalipas ng 5 araw, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Horizon Sect, si Frederick ay nakatikom ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya at napabulalas. Ito ay isang insulto sa amin. Hindi ko akalain na magsisinungaling si Woolrich tungkol sa pagtataboy niya sa lalaki. Sinong mag-aakalang si Severin ang lalaki? Medyo umasim ang ekspresyon ni Marcus, at pumayag siya. Masyado nang lumayo ang Sky Blue Sect. Sapat na ang masamang pagkakataon na si Gilda ay pinayagang manloko sa iyo. Ang marinig na pinayagan nila ang lalaking iyon na manatili ay walang kahirap-hirap. Nagpatuloy si Frederick. Hindi katakataka na nagawa niyang pumatay ng napakaraming tao sa Paradise Secret Realm. Ang pagtulog kasama niya ay malamang na humantong sa kanya upang makamit ang isang makabuluhang tagumpay. Nag-isip sandali ang kanilang Great Elder bago nagsalita. Wala itong katuturan. Kung si Severin ang lalaking kumuha ng virginity ni Gilda, kung gayon bakit ang tagal niya bago makagawa ng isang pambihirang tagumpay? Walang indikasyon na nagkaroon siya ng biglaang pambihirang tagumpay. Mapapahangin sana kami kung mabilis na bumuti ang kanyang attainment. Malamig na ngumiti si Marcus at sinabi. Hindi na mahalaga sa puntong ito. Totoo man o mali ang sinabi ng bata sa kapistahan, insulto pa rin ito sa atin. Karapat-dapat siyang harapin ang kahihinatnan ng lantarang pagpapahiya sa ating sekta. Sumang-ayon si Frederick. Oo. Totoo man o hindi ang mga sinasabi, mayroon na tayong dahilan para salakayin ang Sky Blue Sect. Ito na ang pagkakataon natin. Tumanggo si Marcus. Gusto kong turuan ng lahat ng elders ang ating mga disipulo na maghanda para sa pag-atake sa Sky Blue Sect. Maglulunsad tayo ng pag-atake sa loob ng 3 araw, at sisiguraduhin nating pagsisisihan nila ang kanilang ginawa. Pagkaraan ng 3 araw, umalis ang Horizon Sect kasama ang kanilang mga disipulo, na marami sa kanila ay mga mandirigmang emperador o mas mataas. Isang porma sayon ng lumilipad na mga espada ang pumailanlang patungo sa Sky Blue Sect, na nagdadala ng halos 200,000 mga disipulo. Samantala, si Severin ay abala sa laro ng chess kasama si Felipe sa isang tahimik na pavilion. Si Hardin ay nagiging chubbier at cute sa araw-araw. Wika ni Woolrich habang kinakandong niya ang kanyang maliit na apo. Si Woolrich ay labis na nasiyahan sa paggugol ng oras kasama ang sanggol. Napangiti si Severin habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Sigurado akong malapit nang dumating ang Horizon Sect para maglunsad ng pag-atake sa ating sekta. Mukhang nasisiyahan si Hardin sa piling mo, kaya marahil maaari kang manatili sa sekta kasama niya sa labanan. Mayroon tayong sapat na level 9 Royal Saint para makipaglaban sa kanila. Naging seryoso ang ekspresyon ni Woolrich, at tumugon siya. Hindi mangyayari iyon. Ako pa rin ang pinuno ng Sky Blue Sect. Bilang pinuno, magiging katawa-tawa para sa akin na hindi magpakita sa larangan ng digmaan. Nakangiting sabi ni Samuel, na naging level 9 Royal Saint. Ha. Sigurado akong mayroon kang matinding pagnanais na sumali sa away pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon na ginawa mo para maging level 9 Royal Saint. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Eksakto.
Lumakas ng husto ang aking lakas pagkatapos maging isang level 9 Royal Saint, at nasa sabik akong subukan ang aking lakas. Gusto kong harapin ang kanilang Great Elder at Second Elder, kaya sana ipaubaya mo sila sa akin. Sabi ni Felipe. Malungkot na nag-propose si Gilda. Maaari kayong lahat na magpatuloy sa labanan habang ako ang mag-aalaga kina Hardin at Celine. Kukunin ko ang ilan sa mas mababang antas na mga disipulo upang manatili din sa sekta. Sa kanyang pagtataka, idinagdag ni Severin. Ang ating batang si Celine ay matagal nang gustong sumali sa labanan, at pumayag si Dayan na hayaan siyang makilahok. Nagulat si Gilda sa narinig. Ngunit bata pa si Celine. Naiintindihan ko na ang mga practitioner ay nangangailangan ng karanasan sa pakikipaglaban, ngunit hindi ka ba nag-aalala tungkol sa kanya? Magiging maayos siya. Malalampasan natin ang Horizon Sect. Nangako sina Elsa at Sheila na siguruhin ang kaligtasan ni Celine. At saka, level 5 Saint na si Celine, at hindi dapat magkaroon ng anumang problema hanggat natatanggal natin ang ilan sa mga matataas na Saint level at Royal Saint sa simula ng labanan. Paniniguro ni Severin. Tumanggo si Gilda. Naniniwala siya na magiging ligtas si Celine kapag pinoprotektahan siya ni Sheila at Elsa. Pagkaraan ng 2 araw, ilang mga alagad na inatas ang magpatrolya sa lugar ay nakakita ng maraming lumilipad na mga espada na patungo sa kanilang daraanan. Agad nilang inalerto ang sekta. Dumating na ang Horizon Sect. Ngumiti ng pilit si Sheila at sinabi. Nandito na sila sa wakas. Akala ko nagbago na ang isip nila at hindi na dumating. Lumabas si Severin mula sa sekta na may sabik na mga ngiti sa kanilang mga mukha. Tapos tumawa si Celine. Ha. Kanina ko pa gustong makipag-away. Paalala ni Sheila kay Celine. Dahil natutunan mo na ang discarding mind's eye, makikita mo ang mga antas ng pagkamit ng mga mas mahina o kapareho mo. Makipag-away lamang sa mga kalaban na ang mga antas ng pagkamit ay bahagyang mas mababa o halos kapareho ng sa iyo. Nag-aalala rin si Sofia para sa kaligtasan ni Celine. Tumanggo siya. Tandaan na manatiling malapit sa amin ni Elsa hanggat maaari sa panahon ng labanan. Iwasang pumunta sa kinaroroonan ng lahat ng mas matataas na antas na practitioner at ipaubaya ang mas malalakas na kalaban sa mas makaranasang mandirigma mula sa ating sekta. Gayunpaman, inilibot ni Celine ang kanyang mga mata kay Sofia at sinabing, Gagawin ko, Mommy Sofia. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ng paulit-ulit ngayon, dahil napag-usapan na natin ang lahat kagabi. Siguradong mayroon akong matinding pagnanais na sumali sa away pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon. Hindi ako tanga. Ang kanyang komento ay nagdulot ng tawanan ng lahat. Nag-alok pa si Dayan ng katiyakan habang sinasabi niya kay Severin. Babantayan namin si Celine. Kailangan mo lang tumutok sa pakikitungo sa mas malalakas na miyembro ng Horizon Sect. Kumpiyansa na sabi ni Severin. Matatapos natin ito sa loob ng kalahating oras. Ngumiti lang ng pilit si Dayan. Maraming tao ang dinala ng ating mga kalaban, kasama na ang ilang warrior emperors. Hindi mo ba iniisip na nagmalabis ka kapag sinabi mong magagawa nating tapusin ang ganoong kalaking labanan sa loob ng kalahating oras? Tumawa si Severin at iginiit. Ha. Sa palagay ko hindi naman ito isang pagmamalabas. Karamihan sa mas malalakas na Sky Blue Sect na disipulo na may mataas na antas ng pagkamit ay umakyat at pumwesto sa harapan ng sekta. Ang tanging hindi sumali sa labanan ay ang mga disipulo sa mababang antas o ang mga nahaharap sa mga espesyal na pangyayari. Si Gilda ay isang halimbawa ng huling grupo, dahil kailangan niyang pangalagaan si Hardin. Sa pagdating ni Frederick, tumayo siya sa harap ng lahat at sumigaw. Lumabas ka rito at salubungin ang iyong wakas, Severin. Nakangiting lumapit si Severin. Ang tagal na, Frederick. Ang ingay mo pa rin gaya ng dati kahit na halos wala ka ng pag-unlad. Sino ang inaakusahan mo na halos hindi umuunlad? Isa ka lang mahina sa level 4 Royal Saint. Paano mo nagagawang sabihin ang mga ganyang salita sa harap ng isang level 7 Royal Saint na tulad ko? Ang iyong kayabangan ay walang hangganan. Sagot ni Severin na may nakakalokong ngiti. Isang level 4 Royal Saint. Mukhang natigil ang impresyon mo sa akin 6 na buwan na ang nakakaraan.
Lumabas ako mula sa Paradise Secret Realm na may katamtamang pagtaas lamang sa antas ng pagkamit, ngunit ligtas kong masasabi ngayon na mayroon akong higit pa sa kailangan para patayin ka. Namumula sa galit si Frederick. Hindi ko maiwasang magtaka kung saan mo nakuha ang kayabangan mo. Pinagalitan niya ang kanyang mga ngipin at gumawa ng isang napakalaking espiritual na dragon sa kanyang harapan. Lumingon si Marcus kay Woolrich at sinabi, "Ang sekta mo at ang sa akin ay may magandang relasyon sa nakaraan, kaya nakakahiya na dumating ang mga bagay-bagay. Pinilit mo ang kamay namin nang iniinsulto mo kami at lumampas sa linya. Wala akong pagpipilian kundi dalhin ang mga tauhan ko dito at sirain ang sekta mo." Napangisi si Woolrich at sinabing, "Ipagpaumanhin mo, Marcus. Kayo ang lumagpas sa linya. Ang masama ay pinili ng iyong anak na hindi pa kasalan ang aking anak, at ang mas malala pa ay nagpaikot-ikot siya sa pagpapakalat ng mga masasamang tsismis upang suruan ang aking anak. Hindi mo ba naramdaman na ang kanyang mga aksyon ay nakakalungkot sa moral?" Tumigil sandali si Woolrich bago nagpatuloy. "Higit pa rito, sa halip na sabihin na pinilit namin ang iyong kamay, dapat ay ikaw ang nagpilit sa aming kamay sa Paradise Secret Realm. Kung ang aking manugang na lalaki ay hindi nagpakita ng katalinuhan sa pag-ikot ng tubig, hindi ko maisip kung ilan sa aming mga disipulo ang nasawi. Tinatanggap ko iyon bilang pag-amin na pinatay ng iyong sekta ang aming mga alagad." Sabi ni Marcus sa nakakatakot na boses habang nakatitig kay Woolrich. Ngumisi si Woolrich at sumagot, "Ha ha ha. Bakit ako matatakot na aminin? Inamin na ng manugang ko na siya ang unang lalaki ng anak ko." Hindi napigilan ni Frederick ang kanyang galit. "Kalokohan. Lahat ng usapan tungkol sa manugang mo ay nasusuka ako. Aayusin ko iyon sa pamamagitan ng pagwawakas sa buhay ng iyong manugang ngayon din." Itinaas niya ang kanyang kamay at naging sanhi ng isang malaking dragon na lumitaw mula sa manipis na hangin. Tumakbo ang dragon patungo kay Severin, ngunit hindi natarante si Severin sa paparating na pag-atake. Binato niya ng suntok na puno ng espiritual na enerhiya si Frederick. Nainsulto si Frederick na ibabalik ni Severin ang pag-atake na may hilaw na kapangyarihan sa halip na gumamit ng isang diskarte sa pakikipaglaban. Nagmamaktol siya at sinabing, "Minamaliit mo ba ako?" Gayunpaman, mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Frederick mula sa pagkairita tungo sa takot. "May hindi tama. Ang lakas mula sa kamao na ito. Ito ay..." Ang dragon na ginawa ni Frederick ay napawi ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng welga ni Severin. "Mag-ingat ka, Frederick. Ang lakas niya ay katumbas ng level 9 Royal Saint. Hindi na siya level 4 Royal Saint." Babala ni Marcus habang pinagmamasdan niyang mabuti ang pag-atake ni Severin. Nakita niya ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya kahit na nawasak ng espiritual na enerhiya ni Severin ang pag-atake ni Frederick. Noon nalaman ni Marcus na si Severin ay may mga kakayahan bilang isang level 9 Royal Saint. Imposible. Paulit-ulit na umiling si Frederick sa hindi makapaniwala. Masyado siyang natulala para gumawa ng kahit ano. Habang papalapit sa kanya ang napakalaking espiritual na enerhiyang kamao, nakaramdam si Frederick ng matinding pagkahilo. Hindi. Hindi ako mamamatay dito." Nagpatawag siya ng isang kalasag ng espiritual na enerhiya, ngunit ito ay nabasag ng kamao ng espiritual na enerhiya ni Severin. Ang kanyang defensive instincts ay medyo huli na, at ang espiritual na enerhiyang kamao ay naging alabok sa isang suntok. "Hindi. Anak ko." Nabalot ng kalungkutan si Marcus matapos masaksihan ang pagkamatay ni Frederick. Si Woolrich, sa kabilang banda, ay natuwa sa kalamangan na mayroon siya. Bulalas niya, "Ha ha ha. Ang aking manugang ay hindi lamang ang level 9 Royal Saint ang nandito." Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, inutusan ni Woolrich ang mga tao ng Sky Blue Sect na umatake. "Paksain natin sila." Ang magkabilang paksayon ay sumigaw at sumugod upang salakayin ang kanilang mga kalaban. "Ano? Si Woolrich ay level 9 Royal Saint din. Hindi ito mangyayari ayon sa plano, Sect Leader. Ang kanilang Great Elder at Second Elder ay parehong level 9 Royal Saints din. Sect Leader, nagkakaproblema tayo. Ang Third Elder nila ay..." Ang mga tauhan ni Marcus ay nag-relay ng isang nakakagigil na paghahayag sa kanya sa panahon ng sagupaan.
Inilabas ni Severin ang kanyang lakas at inihagis ang kanyang signature na rose petal rain. 1,000 magagandang talulot ng rosas ang bumungad sa kanya. Kahit nakaakit-akit sa paningin, ang bawat talulot ay nagtatago ng napakalakas na kapangyarihan. Lumipad sila patungo sa mga disipulo ng Horizon Sect, at hindi nagtagal ay narinig ang nakakabinging pagsabog. Ano ang diskarteng iyon? Si Elder Severin ay napakalakas. Ang mga hingal ng pagtataka ay napuno ng hangin habang ang pinakamalakas na individual ng Sky Blue Sect ay tumitingin sa napakagandang pamamaraan. Nakapatay si Severin ng libu-libong tao sa isang pamamaraan, at lahat ng nakasaksi sa kanyang kakayahan ay humanga sa kanyang sobrang bilis. Ang 12 Hall Masters na sumali sa Sky Blue Sect sa ilalim ng pamumuno ni Severin ay walang humpay na lumalaban sa kanilang mga kalaban. Maraming alagad ang natigilan nang makita silang ganyan. Si Gracie ay isa ng level 9 Royal Saint. Natatarantang bulalas ni Heidi. Ang lakas na ipinakita ni Gracie ay nagulat kay Heidi. Si Rachel ay isang level 9 Royal Saint din. Nakakamangha ang kanilang talento. Sabi ni Kara. Isang sunod-sunod na dagandong ang umalangaw habang pinapatay ni Severin ang mga mas matataas na alagad ng Horizon Sect sa ilang welga lamang. Ang mabilis na pagkatalo ng mga matataas na saint na iyon ay nagkaroon ng demoralizing na epekto sa natitirang mga disipulo ng Horizon Sect. Sa huli, humigit kumulang 60,000 hanggang 70,000 mas mababang antas na mga disipulo ang piniling sumuko. Nang makumpirma na ang karamihan sa mga nakaligtas na disipulo ay mga mas mababang antas, pinayagan sila ni Woolrich na umalis, ngunit hindi bago kunin ang kanilang special ring. Natapos ang labanan sa loob lamang ng 20 minuto, nahihiya sa paunang hula ni Severin. Nanalo kami. Ito ay isang matunog na tagumpay. Bulalas sa tuwa ang mga disipulo ng Sky Blue Sect. Halos surreal na ang dating makapangyarihang Horizon Sect ay napakadaling natalo sa kanilang mga kamay. Kunin natin ang mga samsam. Napangiti si Woolrich. Sa wakas ay naalis ang mga alalahanang bumabagabag sa kanya. Ang Sky Blue Sect ay nagtagumpay laban sa Horizon Sect, na may mga nasawi na humigit kumulang 1,000 miyembro. Ang balita ng kanilang tagumpay ay naging usapan ng maraming iba pang mga sekta. Nang sumunod na araw, maraming first tier at second tier na mga sekta ang dumating upang ipaabot ang kanilang pagbati, at lalo silang namangha nang masabihan na si Severin ay isang 5th grade alchemist. Walang sino man sa mga tagalabas ang nakaisip na ang Sky Blue Sect ay magkakaroon ng gayong kakaibang talento. Ito ay salamat sa kanya na ang Sky Blue Sect ay madaling malampasan ang iba pang mga sekta. Pagkalipas ng ilang araw, inanunsyo ni Woolrich si Gracie bilang bagong pinuno ng sekta at hinirang si Rachel bilang kinatawan na pinuno ng sekta. Si Larry ang naging Great Elder, si Mick, ang pangalawa. Si Nancy, ang pangatlo, at iba pa. Lahat ng 12 pinuno ng bulwagan sa ilalim ng Draco Deus Temple ay hinirang na mga elder, kasama sina Heidi, Kara, at Elsa. Matapos gawin ang lahat ng mga pag-aayos at appointment, ipinakita ni Severin kay Elsa ang isang alchemical tome. Ang mga recipe dito ay umaabot lamang hanggang sa 5th grade high rank, ngunit sigurado akong magiging sapat ang mga ito para sa iyo. Salamat, Master. Sabi ni Elsa habang magiliw itong kinuha kay Severin. Tumingin siya kay Severin at nagtanong. Kailan ka aalis? Nakaramdam ng kaunting emosyon si Severin at nakipag-chat sandali kay Elsa. Ipinaalam niya sa kanya na aalis siya kinaumagahan. Dumating si Severin para makipag-chat kina Gracie at Rachel. Binigyan niya sila ng ilang table tasks at sinabing, sapat na ito para tumagal ng ilang sandali at para makapagdulot sa sekta ng mas maraming Royal Saint na nasa level 8 at level 9. Ikaw na ngayon ang mananagot sa pag-aalaga sa sekta. Huwag kang mag-alala, Supreme Leader. Gagamitin namin ng husto ang mga tabletang ito at hihintayin ang iyong pagbabalik. Tiniyak ni Gracie sa kanya at tinanggap ang mga table tasks. Pagkalipas ng 2 araw, ang lahat ng pinakamataas na antas ng mga individual mula sa Sky Blue Sect ay nakatayo sa ibabaw ng isang bundok. Aalis kami saglit, Hardin. Hinalikan ni Gilda si Hardin sa pisngi bago nag-atubili na ibigay ang anak kay Rachel. Sinulyapan ni Woolrich ang paligid at kinuha ang maliit na itim na tore.
Nag-infuse ako ng espiritual na enerhiya sa itim na tore na ito hanggang sa umilo ang bawat layer. Halos ganap na itong naiilawan ngayon, at dadalhin tayo sa mas mataas na mundong iyon sa sandaling ibuhos ko ito sa huling munting pagtulak ng espiritual na enerhiya. Tumango si Severin, na nagpapahiwatig na maaaring magsimula si Woolrich. Muling ipinadala ni Woolrich ang espiritual na enerhiya sa maliit na itim na tore, na pagkatapos ay nagsimulang magningning ng maliwanag at tumaas ang laki. Habang tumataas ito sa hangin, naghulog ito ng makulay na sinag ng liwanag. Si Woolrich at ang kanyang 5 elder, lahat ng level 9 Royal Saints, ang unang pumasok. Si Severin, kasama. Ang level 8 Royal Saint Gilda, ang level 7 Royal Saint Sophia, ang level 6 Royal Saint na sina Sheila at Dayan, at ang level 5 Saint Celine, ay susunod na pumasok. Hindi nagtagal, ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay nagsimulang kumurap habang ang grupo ay iginuhit sa loob ng maliit na itim na tore. Mabilis itong lumiit at nawala sa malayo. Ang tore ay gumalaw sa bilis ng kidlat at lumipad sa isang kahabaan ng dagat. Di nagtagal, isang banggaan ang naganap, at ang epekto ay lumikha ng isang lamat sa kalawakan, na naghatid sa lahat. Isang ganap na kakaibang mundo ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos maglakbay sa umaalingaw-ngaw na istrukturang mala-portal, isang makinang na liwanag ang biglang lumitaw sa kanilang mga mata. Sa kabila ng liwanag na iyon ay isang bagong mundo. Malapit na tayo. Tuwang-tuwa si Woolrich sa lahat habang pinapatakbo niya ang maliit na itim na tore. Bagamat hindi pa nila ganap na natatawid ang umaalingaw-ngaw na espasyo, si Woolrich ay nagtataglay ng isang napakalakas na presensya ng pag-iisip na nagbigay daan sa kanya upang madama ang espiritual na enerhiya mula sa labas ng mundo. Napagtanto niya ito sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya na ipinadala ng liwanag, na lumampas sa Sky Blue Sect sa isang makabuluhang margin. Si Felipe ay puno ng kagalakan. Ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya ay kamangha-mangha. Ang maliit na itim na tore na ito ay isang kakaibang kababalaghan. Naglalaman ito ng espasyo na nagpapanatili sa atin na ligtas sa loob at dinadala tayo sa portal patungo sa ating destinasyon. Sa kabilang banda, si Samuel ay nasa bingit ng hyperventilate. Ang lakas. My goodness. Ito ay napakaraming beses na mas mayaman kaysa sa matatagpuan sa Sky Blue Sect. Nasa mas mataas na mundo na ba tayo? Mukhang totoo. Nakarating tayo sa isang lugar na kilala lamang sa mga alamat. Bulalas ni Dayan habang hawak ng mahigpit si Celine. Tuwang-tuwa si Celine gaya nilang lahat. Tatay. Pakiramdam ko gagawa ako ng pambihirang tagumpay. Isa siyang level 5 saint noong umalis siya sa Sky Blue Sect, at ang kanyang natamo ay ang pinakamababa sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang maliit na bahagi ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa lamat sa puyo ng tubig ay tila sapat na upang itulak siya sa tuktok ng isang pambihirang tagumpay. Damang-dama ng isa ang napakalaking kayamanan ng espiritual na enerhiya sa bagong sanlibutan. Ang masayang reaksyon ng lahat ay nagdulot ng ngiti kay Severin. Maaari na tayong lumabas. Pinamunuan niya ang humakbang palabas ng umaalingaw-ngaw na puyo ng tubig. Ginawa ng lahat ang ginawa ni Severin at lumabas din mula sa puyo ng tubig. Sa paglabas ng puyo ng tubig, si Severin ay tumingin sa paligid at napagtantong nasa lambak sila na napapalibutan ng mga patong ng ambon. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang mainit na sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan habang bumubuhos ang masaganang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon. Binuhat ni Woolrich ang tore na nahulog sa lupa at pinanatili itong ligtas. Hindi napigilan ni Severin na matuwa nang maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Ito ay isang mas mataas na mundo. Ito ay malayo sa mapanganib na mga lihim na kaharian. Bukod sa mayamang espiritual na enerhiya sa paligid, naramdaman ni Severin ang isang malakas na puwersa na katulad ng mismong asensya ng kalikasan. Bilang isang level 9 Royal Saint, malabo lang niyang maramdaman ang mas mataas na antas ng enerhiya na iyon, ngunit napagpayahan niya na ang puwersa ang nagpapahintulot sa isang tao na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint. Habang si Severin ay nagmumuni-muni, si Woolrich at ang iba pa ay lumabas din mula sa puyo ng tubig. Bukod sa naramdaman ang makabuluhang pagkakaiba sa kasaganaan ng espiritual na enerhiya, ang mga matatanda,
na sa simula ay may limitadong haba ng buhay, ay maaaring madama na ang bottleneck na pumipigil sa kanila sa pag-unlad ng higit sa level 9 Royal Saint ay nagsisimula ng lumuwag. Lahat sila ay tumingin kay Severin ng may pasasalamat, at hinaplos ni Samuel ang kanyang baba habang sinasabi. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint, at lahat ng ito ay salamat kay Severin sa paggawa nito. Oo. Kung hindi dahil sa kanya, hinding-hindi natin mahahanap ang maliit na itim na tore, lalo pat makarating sa lugar na ito. Oo. Oo. Ang mga elder ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Severin ng napakarami. Kung hindi ibinalik ni Severin ang maliit na itim na tore mula sa Paradise Secret Realm, hindi nila makakasama si Wulrich sa mas mataas na mundo, lalo na ang hangarin na maging Supreme Saint. Bagamat ang level 9 Royal Saint ay may 1,000 taon na habang buhay, ang ilan sa kanila ay may 1 o 200 taon na lamang ang natitira. Matagal na silang lumipas bago sila makakuha ng pagkakataon na gawin ang kinakailangang pambihirang tagumpay. Napangiti si Wulrich dahil sa pagpapahalaga mula sa mga matatandang iyon. Iklian natin ang paggalang. Mga bagong dating tayo sa lugar na ito, at hindi natin alam kung sino o ano ang nasa paligid natin. Makabubuting magpahinga at lagyan muli ang ating espiritual na enerhiya. Buong pusong sumang-ayon si Severin kay Wulrich at tumango. Tama ka. Makabubuting mag-ingat tayong lahat dito. Iminumungkahi ko na itago natin ang ating espiritual na enerhiya upang magkaroon tayo ng trump card na mababalikan. Iminungkahi pa ni Wulrich. Ang lahat ay kaagad na sumang-ayon dahil sila ay nakakonsumo ng isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya kapag binabagtas ang portal sa tulong ng maliit na itim na tore. Magiging masinop na huwag maliitin ang sitwasyon. Ang mga practitioner sa antas ng Supreme Saints at mas mataas ay umiral sa mundong iyon. Ang mga pagkakataon at panganib ay madalas na magkakasamang nabubuhay. Walang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang maaaring nakatago sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang mga aura at pagtatago ng kanilang mga lakas, mas magiging handa silang harapin ang hindi alam. Agad na kumuha si Severin ng ilang 5th grade pills mula sa kanyang spatial ring. Ang mga tabletang iyon ay inilaan upang maibalik ang espiritual na enerhiya ng isang tao, at ipinamahagi ito ni Severin sa lahat. Ang bawat tao ay kumonsumo ng isang tableta, nakaupo na naka-cross-legged, at sinimulang tunawin ito upang mapunan ang kanilang espiritual na enerhiya. Ay explore na sana ni Severin ang paligid sa kabila ng lambak nang mapansin niyang nagsisimula ng manginig ang katawan ni Celine. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay nakakita ng biglaang pagtaas, at gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay mula sa level 5 Saint hanggang sa level 6 Saint. Si Sofia, na nagising sa mga pagbabago bago kasunod ng pambihirang tagumpay ni Celine, ay tumingin kay Celine at nagtanong. Kakagawa mo lang ba ng pambihirang tagumpay? Katatapos lang magmuni-muni ni Felipe at ng iba pa. Nabaling ang atensyon nila kay Celine at naiinggit na komento matapos masaksihan ang mabilis na pagsulong nito. Hahaha. Gaya ng inaasahan mo sa anak ni Severin. Kapansin-pansin ang kanyang talento. Ngumiti ang kalapit na Gilda at idinagdag. Hindi ko inaasahan na si Celine ang unang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siyempre. Namangha ako. Buong pagmamalaki at kumpiyansa si Celine sa papuri. Nakangiting umiling si Severin at sinabing, dapat bawasan mo ng kaunti ang papuri. Ayokong mapunta ito sa ulo niya. Mapaglarong tugon ni Celine. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, tatay. Napangiti na lang si Severin sa mga kalokohan niya. Nang maramdamang malapit nang maibalik ang kanyang espiritual na kapangyarihan, nagpa siyang tumayo at sabihing, ay explore natin ang lugar. Mas mainam na maghanap tayo ng taong makapagsasabi sa atin ng kaunti tungkol sa ating paligid. Sumang-ayon si Wulrich at sinabing, sa ngayon, para tayong mga manok na walang ulo na walang alam sa kapaligiran na ating ginagalawan. Sumasang-ayon ako na dapat kaming maghanap ng taong makapagbibigay ng direksyon. Inilabas ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at pinadalhan ito ng ilang espiritual na enerhiya. Habang patuloy na umaaligid sa ibabaw ng lupa, lahat ay sumakay at lumipad mula sa lambak. Sa kabila ng paglalakbay ng ilang dosenang milya sa isang tuwid na linya,
Ang tanging nakita nila ay mga bundok at mas maraming bundok. Nagsisimula ng mag-isip si Severin kung dapat ba silang magbago ng landas nang bumasag sa katahimikan ang dagandong ng isang mabangis na hayop. Ang dagandong ay sinundan ng boses lalaki at babae. Nasa unahan lang ang Nunto City. Uuwi tayo kung itutuloy lang natin, kuya. Hahadlangan kita sa likuran. Ang purple gold na lobo na ito ay kasing bilis ng isang level 1 Royal Saint. Wala sa amin ang makaliligtas kung sabay kaming tatakas. Nagawa ni Severin na gumawa ng mga pagbabawas mula sa sitwasyon pagkatapos marinig ang pag-uusap. Nunto City. Ang lugar na ito ay malamang na nahahati sa mga lungsod, tulad ng kung saan tayo nanggaling. Maaari tayong magtanong sa kanila ng direksyon. Iginiya niya ang lumilipad na espada sa direksyon ng mga tinig pagkatapos niyang magdesisyon. Nagpatuloy si Severin sa paglipad patungong silangan para sa isa pang 10 milya nang makita niya ang dalawang individual sa kalapit na tuktok ng bundok. Sila ay hinahabol ng isang napakalaking lobo na may kulay ube na balahibo. Ang binata ang may pinakamataas na natamo sa dalawa bilang level 9 Saint. Ang babaeng nakasuot ng berdeng damit, nasa edad na 17 o 18, ay isang level 6 Saint lamang. Ang higanteng lobo ay naglabas ng malalakas na lilang sinag ng liwanag na inilagay ito sa isang level 1 Royal Saint. Ang dalawa sa kanila ay kitang-kitang nagpupumiglas laban sa labis na pagsalakay ng lobo. Nang makita ang malagim na sitwasyon na kinakaharap ng dalawang individual, iminungkahi ni Dayan. Hindi ba't naghahanap tayo ng mapagtatanong ng direksyon? May dalawang tao dito. Sumang-ayon sina Woolrich at Felipe. Tama si Dayan. Dapat nating iligtas ang dalawang individual na ito. Ang kanilang tagumpay ay, sa pinakamabuting kalagayan, ng level 9 Saint. Ito ay isang makatuwirang hakbang upang iligtas sila at humingi ng impormasyon tungkol sa lugar sa kabila ng malawak na hanay ng bundok. Agad na pinabilis ni Severin ang kanyang lumilipad na espada. Samantala, sa bundok, si Rainier at ang kanyang kapatid na babae, si Frostia, ay desperadong nagsisikap na iwasan ang mga pag-atake ng lobo. Si Rainier ay isang level 9 Saint, ngunit siya ay halos isang hakbang na lamang mula sa pagiging isang level 1 Royal Saint. Nagmula sa second tier na pamilya sa Nunto City, nakipagsapalaran siya sa sagradong lawa para magmina ng mga espiritual na bato at dagdagan ang kanyang tagumpay. Hindi sana siya nakipagsapalaran sa ganoong bawal na lugar kung hindi. Bagamat ang paglalakbay ay nagbunga ng maraming mahahalagang espiritual na halamang gamot, ibinagsak din nito ang magkapatid sa isang sitwasyong buhay o kamatayan. Pinagsisihan ni Rainier ang kanyang desisyon habang pinagmamasdan ang lobo na papalapit sa kanilang likuran. Lalo siyang nakaramdam ng panghihinayang dahil nagkaroon ng matinding pinsala si Frostia. Sabi niya kay Frostia, "Ipagpaumanhin mo. Kunin ang mga halamang gamot at humanap ng pagkakataong sumulong patungo sa sagradong lawa, lalabanan ko ang halimaw na ito para sa iyo. Kung mabubuhay ka at magsasanay sa sagradong lawa, maaari mo lang masiguro ang kinabukasan ng ating pamilya kung makakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint." Inatake niya ang lobo ng may determinasyon, ngunit hindi iyon sapat para pigilan ang lobo. Sa halip, lalo nitong pinukaw ang nilalang, at umungal ang lobo bago sinipa ang alikabok sa mabilis na paggalaw. Sa ilang segundong iyon, umaarangkada na ito patungo sa direksyon ni Rainier. Ang kuko ng lobo ay malubhang nasugatan si Rainier, na inihagis siya pabalik. Malaya sa masasamang pag-ataking iyon, nilapitan ng lobo ang magkapatid na nakanganga ang bibig at handang lumunin sila. Pumikit ang dalawang sugatang magkapatid at tinanggap ang kanilang napipintong kamatayan. Sa isip nila, ang akala lang nila, ito na ang dulo ng linya para sa atin. Sa sandaling ipikit nila ang kanilang mga mata, nakarinig sila ng lagaslas ng hangin, kasunod ang paghihirap na sigaw ng lobo. Nang maingat nilang imulat ang kanilang mga mata, isang pugot at dagwang lobo ang nakahiga sa kanilang harapan. Natarante at nabigla sa nakita, nabalik lamang sila sa realidad ng makarinig sila ng malamyos na kisapmata mula sa likuran. Nagtaka ang magkapatid kung sila ba ang pumatay sa lobo. Bagamat ang kasuotan ng grupo ay tila naiiba sa tradisyonal na kasuotan sa Nunto City, napagpasyahan ng magkapatid na walang sino man ang maaaring magligtas sa kanila mula sa pagiging pagkain ng lobo.
Nahulaan ni Rainier na ang grupo ni Severin ay mga bihasang manlalaban dahil sa kakayahan nilang patayin ang halimaw na katumbas ng Level 1 Royal Saint sa isang suntok. Nagpumigla si Rainier na bumangon mula sa lupa at nagpapasalamat na sinabi kay Severin. Maraming salamat sa pagliligtas sa aming buhay. Walang pag-aalinlangan na ikan-away ni Severin ang kanyang kamay. Hindi kailangan ng pasasalamat. Hindi naman ito malaking bagay. Narinig na niya ang kanilang mga talakayan kanina tungkol sa sagradong lawa at ang kanilang ambisyon na magtagumpay sa Supreme Saint. Ito ay isang kapana-panabik na piraso ng impormasyon para kay Severin, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang sarili na siya ay nasa isang bago at hindi pamilyar na kapaligiran. Pinigilan ni Severin ang kanyang sigla at nagpasya na magsimula ng isang pag-uusap sa dalawang kapatid. Maaari ko bang tanungin kung sino ka, at paano ka nahabol ng lobo sa malawak na bulubunduking ito? Sagot ng magkapatid. Ako ay isang disipulo ng pamilyang Chortos ng Nunto City. Nakipagsapalaran kami sa kabundukan upang maghanap ng mga halamang gamot sa pag-asang makakagawa kami ng isang pambihirang tagumpay sa sagradong lawa. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Ikinararangal ng aking pamilya na tanggapin ka kung pupunta ka sa Nunto City. Palihim na sinulyapan ni Woolrich si Severin. Nakikita ko. Dumating kami sa Nunto City ilang taon na ang nakalilipas upang humingi ng kanlungan sa aming mga kamag-anak, ngunit naligaw kami sa bulubunduking ito at sa huli ay nagpasya kaming magtatag dito kasama ang ilang mga kaibigan. Si Severin at ang mga elder ay gumawa ng isang punto upang pag-ugnayin ang kanilang mga kwento bago umalis sa lambak. Itatago nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan at mga antas ng pagkamit upang kunin ang pagkukunwari ng mga hindi kaakibat na practitioner na hinahasa ang kanilang mga kasanayan sa loob ng hanay ng bundok. Ang magkapatid, marahil ay nagpapasalamat sa pagliligtas buhay na interbensyon ni Severin, ay mabilis na naakit sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng maingat na pag-uusap ng mga elder. Inihayag nila na ang Nunto City ay isang tipikal na lungsod sa katimugang bahagi ng Blue Realm, isang malawak na kalawakan na umaabot ng daan-daang libong milya mula sa timog hanggang sa gitna. Hindi dalawang lungsod lamang ang tinitirhan ng milyon-milyong residente. Ang magkapatid ay nagmula sa Chortos, isang maliit na second-tier na pamilya sa loob ng Nunto City. Ang pinakamataas na antas sa pamilya ay may 4 na Level 9 Royal Saint. Nakipagsapalaran sila sa mga bundok upang mangolekta ng mga espiritual na bato, na magbibigay sa kanila ng paraan upang matiyak ang isang posibleng tagumpay sa sagradong lawa. Ang pagbanggit sa sagradong lawa ay pumukaw sa interes ng grupo ni Severin. Mula sa ibinahagi ng magkapatid, ang mga tao ng Blue Realm ay maaaring magsanay ng higit pa sa Level 9 Royal Saint. May mga Supreme Saint, na sinusundan ng mga Paragon, mga Royal Paragon, at mga Supreme Paragon. Ang pagiging isang Supreme Saint ay mangangailangan sa kanila na paikliin ang kanilang mga kaluluwa sa mga primal na espiritu, na pagkatapos ay magiging mga martial soul. Hawak ng sagradong lawa ang susi sa pagiging isang Supreme Saint, at gusto ng grupo ni Severin na malaman ang higit pa. Lahat sila ay mga Royal Saint na isang hakbang na lang mula sa pagiging Supreme Saint. Nagtanong si Felipe. Maaari mo bang ibahagi ang iyong nalalaman tungkol sa sagradong lawa? Ang tanong na ikinagulat ng magkapatid. Hindi mo ba narinig ito? Ganap na ginampanan ni Woolrich ang bahagi ng isang hindi kaakibat na practitioner nang makita niya ang naguguluhan na hitsura ng kapatid. Hindi, sa kasamaang palad. Kaya't lubos naming pinahahalagahan kung maaari mong sabihin sa amin ang anumang impormasyon na maaaring mayroon ka.